Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Nakakatakot ang ating ebanghelyo dahil isa itong paalala na ang pagsunod kay Jesus ay may kaakibat na mga paghihirap at pagsubok. Ang tanong, saan tayo ngayon kukuha ng pag-asa at lakas? Ang pag-asa natin ay ang salita pa rin ni Jesus. Huwag kayong mabahala. Bakit hindi dapat mabahala? Dahil hindi tayo nag-iisa sa ating mga haharapin. Sabi ni Jesus, kasama natin ang Espiritu Santo. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas at ng kakayahan upang mapagtagumpayan ang anumang haharapin natin. Kaya ang mahalagang imbitasyon ay ang pagkapit ng mahigpit kay Jesus, na kung tutuusin ay siya mismong mas mahigpit ang pagkapit sa atin. Hindi niya tayo pababayaan at gusto niya tayong madala sa buhay na walang hanggan. Mabuti pa ang dukhang lumalakad na matuwid kaysa may baluktot na mga daan kahit na mayaman pa.